Praise God. Hallelujah. Oh, purihin ka dakilang Diyos. Hallelujah. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa'yo. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa ating lahat. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa'yo. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa ating lahat. Ipalakpak ang kamay at ating ikaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa'yo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa ating lahat. Ipalakpak, ipalakpak ang kamay at ating ikaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang kamay at ating ikaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Yaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, sa galak ay sumayaw. Ayaw sa galak ang lahat ng nilikha ni Yahweh. Sa kabutihan niya tayo'y magpasalamat. Mga kamay taas, lumundag ng mataas, sa galak ay sumayaw. Umawit ng may kagalakan, kabutihan niya'y ipagdiwang. Ang Diyos ay ating papurihan, magsayaw sa tugtugan. Umawit ng may kagalakan, kabutihan niya'y ipagdiwang. Ang Diyos ay ating papurihan, magsayaw sa tugtugan. Kailanman di siya nagkulang, di tayo pinabayaan. Si Jesus walang katulad, maghahari kailanman. Umawit ng may kagalakan, kabutihan niya'y ipagdiwang. Ang Diyos ay ating papurihan, magsayaw sa tugtugan. Kailanman di siya nagkulang, di tayo pinabayaan. Si Jesus walang katulad, maghahari kailanman. Kailanman di siya nagkulang,
di tayo pinabayaan. Si Jesus walang katulad, maghahari kailanman, kailanman. Siya nagkulang, di tayo pinabayaan. Si Jesus walang katulad, maghahari kailanman, kailanman. Di siya nagkulang, di tayo pinabayaan. Si Jesus walang katulad, maghahari kailanman. Umawit ng may kagalakan, kabutihan niya ipagdiwang. Ang Diyos ay ating papurihan, magsayaw sa tugtugan, magsayaw sa tugtugan, magsayaw sa tugtugan. Yes, Lord, hallelujah. O, purihin ka dahil ng Diyos. Tunay patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Patuloy ka naming itataas sa aming mga buhay. Dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Ang karangalan ay para sa iyo lamang, O Panginoon. Hallelujah. Karangalan at kamahalan para lang sa'yo. Kapangyarihan at ligaya para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kalwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Karangalan at kamahalan para lang sa'yo. Kapangyarihan at ligaya para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kalwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Karangalan at kamahalan para lang sa'yo. Kapangyarihan at ligaya para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kalwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Dakila ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Napagkabuti mo, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat
napakabuti mo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Tunay pong napakabuti mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Tunay na ang karangalan, Panginoon, ay sa'yo lamang namin inihahandog, O Diyos. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang kapantay, Panginoon. Hallelujah. O, salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon at magandang gabi po ulit sa bawat sa atin, sa mga nasa tahanan, sa kanilang mga lugar, kung saan ay nanonood at nakikinig ng pagayag ng salita ng Diyos. Nasa po tayo, mga salita ng Diyos na ating maririnig ay pagpapala, kalakas ng espiritual ng bawat sa atin. Bago po salita ng Diyos, tayo po muna ay samahan po mo rin ako sa may panalangin bago ang salita ng Diyos. Amang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat na nasa langit, nagpupuri po ako at nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi ito, sa pagkakataon ito, na muli ay magkahayag ng iyong salita, O Diyos. Ang dalangin ko po, Panginoon, ang pagsama ng iyong banal na espiritu at kapangyarihan sa aking buhay, O Diyos, lalo tigit. Dalangin ko po na patuloy mong himpuin aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan na kung saan ay nakatutok at makikinig ng salita ng Diyos na aking po ibabahagi, O Diyos. Hipuin mo po ang kanilang puso't isipan, buksan mo po ang kanilang mga espiritual na pandinig, upang sa ganun ng Diyos ang iyong mga salita na mahayag sa gabing ito ay magsilbing inspirasyon at tatag ng aming po pananampalataya. Kaya Ama, sa gabing ito, umaasa po kami at nagtitiwala sa kapahayagan ng iyong banal na espiritu sa bawat sa amin, lalo tigit, O Diyos, sa aming mga kapatid na makikinig at sa mga tao pa, Panginoon, na nagdanais din pa makarinig ng salita ng Diyos. Purihin ka, Ama, lahat po ng papuri pa salamat, pagdakila at pagduluhati, kaya ito'y binabalik sa iyo, Diyos. Salamat po, ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayong gabi po, mga kapatid na nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan, tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. At sabi ko nga po kanina sa panalangin, umasa po tayo sa pagkilos ng banal na espiritu sa inyo po mga buhay, at ito po ay magsisilbi inspirasyon at tatag ng ating po pananampalataya. Salamat po sa Panginoon. Ganun din po sa sambahayan po ng ating pastor na binigyan tayo ng pagkakataon maghayag ng salita ng Diyos sa ganitong pagkakataon na sa mga internet, sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Ito po ay isang bagay na pagkilos ng salita ng Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. Kaya wala pong imposible sa paghayag ng salita ng Diyos. Dako po tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ang teksto po na atin pong babasahin, pag-aaralan sa gabi ito ay naroon po sa Lumang Tipan. Matatagpuan po natin ito doon sa Exodo, pangkat 23, talatang 25. Makibukas po kayo po mga nasa tahanan at inyo pong subaybayan at akin pong babasahin. Sabi po dito sa talatang 25 ng Exodo, akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkakayon, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Pagpalain ng Diyos at pagkabasa ng kanyang mga salita ngayong gabi ay ating pagbubulay-bulay. Ang tema po na ating pag-aaralan, mga kapatid, ay the benefits of serving God. Ang benepisyo o gatimbala ng ating paglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Bilang personal testimony ito po, mga kapatid, nang ako po ay makakilala sa Panginoon ay matagal na rin pong pagkakataon, siguro po mga 1987.
Siyempre po, pagbago to po, ay ang pananampalataya, siya nagdadala ng ano, nagdadala ng agos, sa libutan. Pero nakita ko po doon sa aking pagpapatuloy na paglilingkod sa Panginoon. Napatunayan ko po na kailanman ng Diyos ay hindi nakulang sa aming sambayan. Kaya nga po, hanggang sa kasalukuyan, kaya ko po ay naglilingkod sa Panginoon ng Diyos at nagagamit sa ganito pagkakataon na pag-ayag ng salita ng Diyos. Nagdasa din po ako nang makakilala ko sa Panginoon na gamitin sa Sunday School, magtuturo sa mga bata, nagtuturo din po ako sa mga young married couple, nagdasa din po ako na paggamit sa pagtugtog, magitan ng mga worship team at ako po may nagamit din. Kaya lang po, siyempre po, lumilipas po ang mga pagkakataon at panahon ay mga kabataan na po ngayon bumalik. Ngunit salamat po sa Panginoon sapagkat sa mga pagpapatuloy ko pong paglilingkod sa Panginoon, hanggang sa nadala ko nga po ng aking asawa, ang aking buong bayan, ay napatunayan ko na ang paglilingkod sa Panginoon ay walang kalubihan. Talagang sapat ang biyaya ng Panginoon at pag-iingat sa bawat isa sa atin. Alam ko po na kayo din po kayong mga kapatid, mga minamahal na kayo nakikinig sa mga oras na ito. Na kaya kayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, ay napatunayan din ninyo na kailanman ng Diyos ay hindi nagpabaya at hindi nagtulong sa inyo. Amin po ba kayo mga kapatid? Yan. Yun po, salamat po sa mga bagay na yun na pagkilos ng Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Dako po tayo dito sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. The benefits of serving God. Yan. Pag-aralan natin ngayong gabi mga kapatid na minamahal, apat na benepisyo o gantimpala o reward ang ipinagkakaloob ng Diyos sa sandaling ang tao ay matutong maglingkod at sumunod sa Diyos. Ulitin ko po, wala pong kalubihan ang sumunod at maglingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya kayo po mga nakikinig, mga kapatid, challenge po sa inyo ito. Kahit po ang buhay natin bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ay may mga problema, pagsubok sa buhay, yan po'y lumilipas lang mga kapatid. Kakampi natin ng Diyos, katulong natin ng Diyos sapagkat siya mananagumpay, tayo rin ay mananagumpay. Kaya hindi po tayo pababayaan, uiiwan mo ng Panginoon. Magpatuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. Kung ano man po yung pagkatawag sa atin, ganapin po natin ito ng bukal sa kalooban, maglingkod tayo ng bukal sa ating puso at isipan, sundin ang kanyang mga aral, at ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin. Yan po mga kapatid. Apat na benepisyo o pagpapala ang pinagkakaloob ng Diyos sa sandaling ang tao ay matutong maglingkod at sumunod sa Diyos. Una po mga kapatid, blessings of daily provision. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Meaning, pagpapala po ito ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Sabi po doon sa ating binasang teksto, mga kapatid, sa Exodus 23. Sabi po doon, akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Wala na pong iba mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Kristo. Kung magkagayon, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Amen po mga kapatid. Ilalayo po tayo sa anumang uri ng karamdaman. Ano po ba nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, sa ating bansa, sa buong mundo? Hindi po ba mayroon po mga pandemic? Pero sa pamagitan po ng mga kapatid natin na patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa, nananalangin sa bawat sa atin, tayo po ay mayroong proteksyon ng banal na Espiritu. Tayo po mga anak ng Diyos. Kaya hindi tayo maano ng mga bagay nito na nangyayari sa ating kapaligiran sapagkat makapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. Po mga kapatid, sabi doon tayo ay ilalayo sa anumang uri ng karamdaman. Po mga kapatid, sabi dito, plano ng Diyos na ibigay ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng masaganang pagkain at inumin, isang buhay na ganap at kasesya. Sabi po doon sa John 10:10, letter B, po, bibigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasesya. Yun po pangako ng Panginoon. At ito po yung ating angkinin, talagang ito ating mararanasan sa ating patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang isang buhay na puno, kundi umaapaw sa mga pagpapalang material at espiritual, isang buhay na puspos at hindi kapos. Buhay na kasiyasiya at ganap ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak. Bilang tayo po mga Kristiyano.
Tayo po ba pinagkulang ng Panginoon nang tayo sumunod sa Panginoon? Kaya ano po ang makakasagot niyan mga kapatid, kahit po mga nakikinig sa inyong mga naanin. Alam ko po ang Panginoon Diyos ay sapat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat siya nga may-ari ng lahat ng bagay, magiging ating buhay. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, talagang yun lang ako sa atin na Diyos na ating pinaglilingkuran, ay totoong Diyos, siya'y buhay. Na kung may kilo sa bawat isa sa atin. Bagamat sabi nga ng ibang mga tao, ay pera daw panahon, walang trabaho, yung iba walang hanap buhay. Pero tayo sa mga anak ng Diyos, hindi tayo tumitingin doon sapagkat Diyos nga ang may-ari ng lahat ng bagay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos sapagkat siya ang nagmamay-ari ng magiging ating mga kinakain o iniinom sa araw-araw nating buhay. Kaya mga kapatid, tina-challenge ko po kayo kahit po mga nakikinig. Maglingkod po kayo ng lubos, ng bukal sa kalooban, at kung ano man yung ministry na pinagkaloob sa atin, ng ating Panginoon, gawin po natin ito. At ang Diyos ang bahala sa bawat isa sa atin. Po mga kapatid. Pangalawa po mga kapatid na benepisyo ang pinagkakaloob ng Diyos sa sandaling ang tao ay matutong maglingkod at sumunod sa Kanya. Blessings of protection. Amin, salamat po sa Panginoon. Sapagkat sa araw-araw nating paglakad, paghahanap buhay, kung saan ba tayo pupunta, naroon ng guidance at protection ng Panginoon. Amin po ba kayo mga tagapakinig, mga minamahal? Sabi doon, blessings of protection. God has the power over sickness. Totoo po yun. He can do everything to protect us from deadly sickness. Totoo po yung mga bagay nito na sinasabi ng salita ng Diyos. Mas makapangyarihan ang ating Panginoon sa Kristo kaysa doon sa mga sakit na nakamamatay. Yun po, yung mga pandemic, nakamamatay po yan. Pero napapansin po ba ninyo, yung mga nanonood ng television sa mga balita, kahit po naman anong ginagawa ng gobyerno ng patuloy na paghigpit, tuloy pa rin po pagdami ng kaso ng COVID. Kaya, bali sa ating po mga anak ng Diyos, ang solusyon po sa mga bagay na ito, at alam naman natin ito matatapos din, ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo ang solusyon sa mga bagay na ito. Napakalaki po ng magagawa nating kaparaanan, ng ating parte sa mga bagay na ito, kundi yung ipanalangin ang bawat isa sa atin, maging ang mga namumuno sa ating bansa, maging ang ating bansa o ang buong mundo, ay patuloy natin ipanalangin. At ang Diyos ang patuloy na kikilos sa mga tao upang makagawa ng kaparaanan. Ito'y matapos na. Yun po mga kapatid, blessings of protection and guidance. God has the power over sickness. He can do everything to protect us from deadly sickness. But we need also to do our part. Ngunit, sabi dun sa kadugsong, ngunit, mayroon po, kailangan po natin kumuha ng ating pong parte bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Ano po ba yung magagawa nating parte? Ay, unang-una, ipanalangin po natin yung mga ginagamit na mga naggagamot, mga doktor, frontliner, mga nurse, ang ating Pangulo, mga namamahala sa kalusugan. Lahat po yan po yung ating isama sa panalangin po yung ating parte. Kahit hindi po natin sila mga kilala, malaki po ang nagagawa na sama-samang pananalangin ng mga anak ng Diyos. At sabi ko nga sa inyo mga kapatid kanina, tayong mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga salita at naglilingkod ayon sa kanyang kalooban, tayo po ay may proteksyon. Balot po tayo ng banal na Espiritu at ng kanyang mga dugo. Kaya yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos, mas makapangyarihan ang ating Panginoong Kristo kaysa doon sa mga nangyayaring COVID-19 na yan. Ano po? Yan po ililipas din, dadaan din yan mga kapatid. Hindi po yan mananatili sabagat ang mga pagsubok sa buhay ng isang tao ng bansa, yan po ay nadaan lamang mga kapatid. Kaya yun po mga kapatid, but we need also to do our part. Kailangan po kailangan po natin yung ating parte bilang tayo ng mga mananampalataya. Ano po ba yung ginagawa nating parte? Bilang tayo ay mamamayan dito sa lupa o ng Republika ng Pilipinas. Hindi po ba tayo nasunod sa protocol? Yun po isang bagay ng parte natin bilang tayo mga anak ng Diyos. Kasi pag hindi po tayo sumunod doon, ay nakakaya naman.
Sabi ng mga Kristiyano, hindi nasunod sa protocol. Wala po namang masama. Kaya yun po yung ating magagawang parte bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, bilang tayo mga mananampalataya mga Kristiyano sa iba't ibang kaparaanan o sa iba't ibang lugar. At ang isa po magagawa natin mga kapatid, yung ating patuloy na pananalangin sa mga bagay na ito. Yun po isang malaking bagay na magagawa ng mga Kristiyano. Tayo po po ating bahagi ng pananalangin sa mga tao na tayo, lalo tigit sa mga kapatid sa Panginoon, na tayo ay proteksyonan, balutin ng banal na Espiritu at kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo, o saan man tayo nagtatrabaho sa araw-araw, o saan man lugar tayo pumupunta, tayo ay nakatitiyak na tayo ay ligtas at ilalayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Yun po, blessing o protection. Kilalanin at paglingkuran natin siya ng walang pag-aalinlangan at makasusumpong tayo ng kapahingahan at kagalingan. Yun po mga kapatid, makakasumpong tayo ng kapahingahan at kagalingan sa piling ng ating Panginoon sa Kristo. Yun po ay isang bagay na mararanasan ng bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, kailanman ay walang ang sumunod, mga anak ng Diyos na sumunod at naglingkod sa Panginoon. Kailanman po ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. Tayo po mga anak ng Diyos, kailanman po hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Minsan, nakakaisip lang ng mga bagay na negatibo, pero hindi po dapat ito nating isipin sapagkat sapat ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Makakasumpong tayo ng kapahingahan at kagalingan sa piling ng ating Panginoon sa Kristo ayon po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kung makikita natin nga ay sa television, yung mga may sakit, kung saan na napunta, basta iniisip nila, gumaling lamang mga kapatid. Pero ang talaga solusyon, pinagmumula ng kagalingan ng mga bagay na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya wala pang pinabayaan ng Diyos na sumunod at naglingkod sa Kanya. Bagamat kung minsan ay dumaraan tayo ng mga pagsubok o mabibigat na suliranin sa buhay. Sabi ko nga, yan ay mga dumadaan lang sa buhay ng mga tao. At tayo naman mga Kristiyano, hindi naman tayo excited sa mga pagsubok ng buhay. Ang pagkakaiba natin, meron tayong malaking Diyos na ating masasandigan at malalapitan sa panahon na tayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Ano po ba sabi doon sa Santiago 1:2-3? Hindi po ba sabi doon, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok? Magagawa pa po ba natin magala kapag tayo dumaraan sa iba't ibang pagsubok? Yung po sabi ng sulat sa Santiago. Ano po ang kasunod doon? Sabi ng Santiago, pag natapos na yung pagsubok at pagtagumpayan, tatanggap tayo ng tutong. Tatanggap tayo ng reward mga kapatid. Ito, pinag-aaralan natin, mga reward ito, mga benepisyo na pinagkakalob ng Panginoon sa mga handang sumunod at maglingkod sa Kanya ng tapat. Ano po? Abay, saan ka pa? Ano pa po yung ating hahanapin? Ay nasa salita na ng Diyos yung ating tunay na pangangailangan sa araw-araw nating buhay. Mapalad ang mga taong dumaranas sa iba't ibang mga pagsubok. Bakit po? Yung pong pagsubok, yung pong magpapatatag ng ating pananampalataya. Kala po ng ibang mga Kristiyano, yung pagsubok na nararanasan, magpapabagsak, hindi po mga kapatid. Tinetis po yung ating pananampalataya sa magitan po ng mga pagsubok. Hindi po ba ang ating gobyerno ngayon dumaranas na ng COVID-19, ilang buwan na po tayong simula ng mag-lockdown, simula Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September. Halos po ay 6 na taon na. Sino po ba sinusubok dito ng kakayahan? Ang ating pong gobyerno, ang mga namamahala sa kalusugan. Ano po? Kaya nga sabi pa po sa inyo kanina, ang malaking bahagi natin bilang mga anak ng Diyos ay ipanalangin ang mga tao ito. Kaya mga kapatid, wala pang pinabayaan ng Diyos na sumunod at pagtulog sa Kanya. Ano po ba kayo mga kapatid? Kaya salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito ay patuloy nating nararanasan ng kapayapaan at kapahingaan at kaaliwan ng ating Panginoon sa Kristo. Patuloy lang po tayong sumunod, maglingkod sa Panginoon, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. At ang Diyos ang bahala sa atin. Ano po? Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon sa Kristo. Pangatlo po mga kapatid, sabi dito, blessing of productivity. Ano po ba yung Tagalog sa productivity? Pagkaalam ko po, ito po ay nagbubunga
Pagpapala, nagbubunga. Sabi po doon sa awit 1, talatang 3. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Awit, pangkat 1, talatang 3. Sabi po dito, ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang daot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Salamat po sa Panginoon. Patuloy pala natin pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, tayo nakatitiyak na anuman ang ating gawin, tayo ay nakatitiyak na tayo ay magtatagumpay. Bakit po? Sapagkat yung Diyos na ating tinanggap bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay ay mananagumpay. Siyempre, pagkasama natin mananagumpay din tayo. Makasisiguro tayo nakatitiyak na anuman yung ating gawin, tayo ay magtatagumpay. Sabi dito, ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang daot, laging namumunga sa kapanahunan. Blessing of productivity. Nagbubunga po mga kapatid. Nagbubunga ang mga tao naglilingkod at sumusunod sa Kanya. May pagpapala ng nagbubunga sa mga taong sumusunod sa Kanyang mga aral. Lahat ng aspeto ng ating buhay, ito ay nagbubunga. Ang tanong dito mga kapatid ng Panginoon sa gabi ito. Kapatid, may bunga ka na ba? Kaya po makakasagot niya mga kapatid na nakikinig at nakasubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. May bunga na po ba kayo? May nailapit na po ba kayo sa Panginoon? Kaya po nakababatid yan. Kung wala pa mga kapatid, pag nasain natin panalangin sa Panginoon, magkaroon tayo ng bunga. Sapagkat sinasabi niyo sa sulat sa Juan, yung mga sangang hindi na namumunga, anong ginagawa? Sabi nila, pinuputol ng may-ari at sinusunod. Pero yung mga nananatiling nakakabit sa bunga, ibig sabihin, yung mga nananatiling sumusunod at naglilingkod sa aral ng Panginoon, ay patuloy na namumunga. Yun po ang dapat sa atin mga kapatid para maranasan natin yung blessing of productivity na sinasabi dito sa ating pinag-aaralan. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang daot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Yun po. Ulitin ko po yung tanong sa inyo mga kapatid na minamahal. Meron na po ba tayong bunga sa paglilingkod? Sapagkat kung titingnan natin sa ating kapaligiran, ay isang po ba na nakikita yung tunay na puno ng kahoy? Hindi po ba sa bunga? Ano po mga kapatid? Ganun din po mga kapatid sa ating paglilingkod sa Panginoon, pagsunod sa ating pagiging Kristiyano. Tinitingnan po ng Panginoon ay yung buong ating bunga. Nakakalungkot naman kung tatagal naman ang isang Kristiyano ng 20 years, 30 years, tapos wala pang bunga, o ibig sabihin wala pang nagdadalang kaluluwa sa Panginoon, nakakalungkot naman ang mga kapatid. Ngunit ako'y naniniwala mga kapatid, sa bawat isa sa atin na kayong mga nakikinig sa gabing ito, ay meron na kayong naging bunga. At mananatili itong mamunga kung tayo patuloy na susunod at maglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo hanggang sa siya ay dumating. Yun po mga kapatid, blessing of productivity, saan po sa awit 1:3. Pang-apat mga kapatid, na benepisyo o gantimpala na ating may pagkakalob ng Panginoon sa bawat isang sumusunod at patuloy na naglilingkod sa kanyang kalooban. Blessing of long life. Mga kapatid, sino nagnanais na mapapa ang kanyang buhay? Alam po ba kayo doon mga kapatid? Hindi po ba pag umidad ka na ng 70, 80, ay talagang blessing na. Pero kung titingnan natin sa ating kapanahonan, parang iilan ang tao ng mga ganong edad. Ano po? Blessing na po yun. Ay sabi dito, mararanasin natin yung blessing of long life. Bibigyan tayo ng mahabang buhay upang tayo ay makapagdala pa ng maraming kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po tayo nagsimula na ng gawain sa labas ay napapanahon na yung mga tao na kung saan ay magkaroon ng kaligtasan at sumunod na maglingkod sa Panginoon, ay ginawa na natin ito. Tayo nagpasimula na at tayo naniniwala na sa magitan ng ating pagkakaisa ng layunin, pagkakaisa ng isipan, pagkakaisa ng panunalamin, ay magagawa natin ito upang patuloy natin maranasan yung sinasabing pagpapala na mahabang buhay na ninanais na ating Panginoon sa Kristo. Sabi doon sa Exodus 23,
talatang 26, letter B. Tingnan po natin. Ito po sa ating kasunod ng ating binasang teksto. Exodo 23, talatang 26, letter B. Sabi po dito, bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Yun po ay pangako ng ating Panginoon sa Kristo. Kung kaya tayo hindi pa kinukuha ng Panginoon, ay may layo pa siya sa ating buhay. Salamat sa Panginoon. Yun po. Madadala pa natin yung ating lahat ng mga mahal sa buhay sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya itong blessing of long life, ito po ay ating angkinin sapagkat ito po yung mararanasan natin mga kapatid. Purihin natin at sambahin ang Diyos ng walang pagkaalinlangan. Paglingkuran ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, at ang mga benepisyo ng paglilingkod ay sa atin at mararanasan natin ito habang tayo nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid. Tatandaan natin, tayo ay malalakbay dito sa lupa, ngunit tayo ang mamamayan ng langit. Ano po? Tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, tayo pa estranghero lang dito. Ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon yung kanyang gawain. Sabi ko sa Mateo 28, na tayo ay humayo, bautisman sila sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo at tulang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Sabi ng Panginoon, tayo po yung sinasabihan dito na tayo ay humayo at ipangaral ng kanyang mga salita. Kaya nga po, maging sa ganitong pagkakataon, sa mga telebisyon, sa internet, o saan mga kaparaanan, ay ginagawa ng mga anak ng Diyos, ng mga namumuno sa mga iglesia, gumagawa ng kaparaanan para ang salita ng Diyos ay may pahayag at may pahayon para maraming tao ang maligtas sa magitan ng pakikinig sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa Panginoon sapagkat isa ako dun sa ginamit ng Panginoong instrumento para maghayag ng mga salitang ito ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya purihin po ang Panginoon sa gabi ito at tayo umaasa ng mga pagpapalang ito ay ating mararanasan. Magpatuloy lang tayo at sumunod sa kanyang kalooban. Magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, bulay-bulayin ito araw at gabi. Sabi doon sa Hosea 1:8, upang masunod natin kung anong nasusulat doon. Hindi po natin masusunod kung ano po yung nasusulat sa banal na kasulatan kung hindi natin ito babasahin at pagkaaralan. Sapagkat lahat ng sinasabi ng Panginoon at kasagutan ay nasa Biblia, sapagkat ang Biblia ay salita ng ating Panginoon sa Kristo. Ulitin ko po yung ating pinag-aralan, benefits of serving God. Ano po? 4 na benepisyo ang ipinagkakaloob ng Diyos sa sandaling ang tao ay matutong maglingkod at sumunod sa Diyos. Una, blessings of daily provision. Pangalawa, mga kapatid, blessing of guidance and protection. Meron na po tayong proteksyon po sa araw-araw nating paglakad o paghahanap buhay o pagbibiyahe o anumang ating ginagawa. Pangatlo, mga kapatid, blessing of productivity. At pang-apat, blessing of long life na sinasabi ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon, salamat po sa kanyang salita. At tayo po ay sa daling ito po, tayo po ang Ama, muli sa gabi ito kami po ay nagpupuri at papasalamat una po sa lahat sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming mga tagapakinig o nanood ng kanilang mga cellphone sa Facebook o anumang mga bagay na kanilang kaparaanan. Ang dalangin ko po, O Diyos, patuloy ka nga pong kumilos sa buhay ng aming mga kapatid na ito, O Diyos, na magkaroon, Panginoon, ng pagkakaisang isipan, pagkakaisang layunin na ikaw lamang ang itataas sa kanilang mga buhay, O Diyos. Tulungan po kami, Panginoon, na sa araw-araw namin mga gawain, ikaw po ang patuloy na magbibigay sa amin ng kaunawaan, O Diyos, lalo tigit ang patuloy na paalala ng iyong mga salita na gawin na namin ang mga bagay na paglilingkod, pagayag na iyong mga salita at patuloy na sundin ang iyong kalooban sapagkat ito po ang ninanais mo sa bawat buhay ng iyong pong mga anak. Dalaan ko rin po, Panginoon, sa bayan po na aming pastor, patuloy po silang ingatan sa araw-araw nilang gawain at ano po ang kanilang naisin sa buhay, Panginoon. Kami po ay umaasa at titiwala
Ito po ay pagkakaloob ng Diyos. Sapagkat ikay sapat sa lahat ng pangangailangan sa araw-araw namin buhay. Palaan po niyo po ang aming mga kapatid na nanood, nakinig ng mga salita. Sa gabi ito, ay po, ikaw po ang makikilos at dito sa kanilang puso at isipan na patuloy na mag-aral at magbasa ng iyong mga salita, O Diyos. Purihin ka, Ama. Purihin ka, O Diyos. Lahat po ng papuri, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati at pagsamba, O Diyos, ay may nang ko pong ibinabalik sa iyo. Purihin ka, Ama. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid, sa inyo.